Huwag kang magkakamaling ipakita ang pagmumukha mo sa mga bisita Wednesday. You are a disgrace to this family, a stain on Cassandra's perfect day. Manatili ka rito sa likod kung saan ka nararapat bilang isang tagasilbi, hindi bilang isang De La Cruz. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang hapit na lason, bawat salita ay may talim na sadyang idinisenyo upang humiwa sa puso ng kanyang panganay na anak. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Wednesday ang isang mamahaling pilak na tray na naglalaman ng mga espesyal na tsaa para sa mga magulang ng lalaki. Maingat niyang pinili ang mga dahon ng tsaa, tiniyak na ang temperatura ng tubig ay eksaktong tatama sa panlasa ng mga bisita, at siya mismo ang nag-ayos ng mga bulaklak sa gilid ng bawat tasa. Ginawa niya ito ng may pagmamahal sa pag-asang kahit sa huling pagkakataon, makikita ng kanyang ina ang kanyang halaga, ang kanyang sakripisyo. Ngunit ang tray na hawak niya ay biglang nanginig. Nararamdaman ni Wednesday ang marahang pagtama ng porselana sa tray isang tunog na tila ba sumasabay sa mabilis at masakit na kabog ng kanyang dibdib. Namimitig ang kanyang mga daliri. Ang init ng tsaa ay hindi kayang tapatan. Ang nanunuot na lamig na unti-unting lumalalamon sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan mo ba susubuan ang pagmamahal? Ang mga taong ang tanging hangad ay lunurin ka sa sarili mong luha. Mom, I only wanted to help. Akala ko ba ngayong kasal ni Cassandra kahit sandali lang ay maging pamilya tayo? Ang boses ni Wednesday ay nanginginig halos pabulong. Family, after you refused to marry the man I chose for you, inuna mo ang career mo kaysa sa dangal ng pamilyang ito. Now do your job as a support staff and shut up. Stay here in the pantry and don't you dare come out. Tumalikod si Imelda, ang kanyang mamahaling gown ay humahawi sa hangin, iniwan ng anak na nakatayo sa madilim na sulok ng kusina, yakap ang sariling hapdi. Ngunit ang katahimikan ng kusina ay biglang nabulabog. Ang malakas na yabag ng mga sapatos sa labas sa Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila isang babala. Narinig ni Wednesday ang malakas na boses ng isang lalaki, hindi ito boses ng bisita. Ito ay boses ng awtoridad. Madam Imelda de la Cruz, we are from the bank. We have an order to freeze all accounts related to this event due to massive unauthorized transactions and credit fraud. Mabilis na lumabas si Wednesday mula sa kusina, nakalimutan ang utos ng ina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Sa gitna ng long lane na bulwagan sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, nakatayo ang mga opisyal ng bangko at mga security guard. Anong kaguluhan ito, ang sigaw ni Imelda, bagaman bakas ang panginginig sa kanyang mga labi. This is a private event. How dare you interrupt my daughter's wedding? Mom, what's happening? Si Cassandra, suot ang kanyang puting gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay tumakbo palapit, ang mukha ay puno ng peking takot. Tumingin ang opisyal sa kanyang hawak na dokumento. The corporate account under the name of Wednesday de la Cruz has been flagged. Millions of pesos were transferred just this week to pay for this wedding's suppliers. The owner of the account filed a suspicious activity report. Lahat ng mata ay bumaling kay Wednesday na nooy nakatayo sa gilid, gulo ang buhok at may suot na apron sa ibabaw ng kanyang simpleng damit. Ang kaibahan niya sa marangyang paligid ay tila isang sampal sa lahat ng naroon. Bago pa man makapagsalita si Wednesday, mabilis na lumapit si Imelda sa kanya. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa balat ang umalingaw sa buong ballroom. Dumausdos ang mukha ni Wednesday sa gilid. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay mabilis na kumalat, ngunit mas masakit ang pagkapahiya sa harap ng mga taong dati tinitingala siya. Ikaw, ang sigaw ni Imelda, ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ni Wednesday. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw na walang utang na loob. Sinadya mo ito, di ba? You reported your own family to the bank just to ruin your sister's happiness. Ganyan ka ba kadesperada na makuha ang atensyon namin? You are a monster. Wednesday, isang kang demonyong anak. Mom, no? Hindi ko. Don't mom me, patuloy ni Imelda, ang kanyang boses ay umaakyat sa bawat segundo, sinasadyang marinig ng lahat ng mga tsismisang bisita. Lahat na ibinigay namin sa'yo, pinag-aral ka namin, binigyan ng pangalan, at ito ang igaganti mo. You stole from us, then you act like a victim.
napakasama mo. You're jealous of Cassandra because she's getting married to a billionaire and you're just a lonely, bitter woman. Napahawak si Wednesday sa kanyang namamagang pisngi. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa namumuong luha, ngunit pinigilan niyang pumatak ang mga ito. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga karayom na unti-unting tumutusok sa kanyang kaluluwa, pinapatay ang huling hibla ng pagmamahal na mayroon siya. Tumingin siya sa kanyang ama si Mateo na nakatayo lang sa likod ni Imelda. Ito ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magbisikleta, ang lalaking tinuring niyang kaisa-isang kakampi sa mundong ito. Dad, ang pagsusumamo ng kanyang mga mata. Tulungan niyo po ako. Alam niyo namang hindi ko magagawa ito. Ngunit ang mga susunod na nangyari ay ang tunay na nagpaguho sa mundo ni Wednesday. Imbes na lumapit at protektahan siya, dahan-dahang umiwas ng tingin si Mateo. Humakbang ito paatras, tila ba diring-diri na madikit sa sariling anak. Huwag mo akong idamay rito, Wednesday. Ang malamig na boses ni Mateo ay tila yelong ibinuhos sa kanyang katawan. You've gone too far this time. Hindi kita pinalaki para maging traidor sa sarili mong dugo. Nanigas ang buong katawan ni Wednesday. Ang tray na binitiwan niya kanina sa kusina ay hindi hamak na mas buo pa kaysa sa kanyang puso sa mga sandaling ito. Ang pagtalikod ng kanyang ama ay ang huling dagok na tuluyang pumatay sa Wednesday na kilala nila. Tumingin siya sa paligid. Ang mga bisita ay bumubulong, ang iba ay kumukuha pa ng video. Si Cassandra ay nakasubsob sa balikat ni Imelda, umiiyak ng walang luha. Lahat sila, ang pamilyang inalay niya ng kanyang buong buhay, ay nakaturo sa kanya bilang kaaway. Nararamdaman niya ang pagbara ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Ang liwanag ng ballroom ay unti-unting nagdidilim sa kanyang paningin, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang malamig at malupit na mukha ng kanyang ina. Ito na ba ang dulo ng lahat ng aking sakripisyo? Ang mamatay sa gitna ng karangyaan, habang ang sariling ama ay itinuturing akong estranghero. Tumayo si Wednesday ng tuwid kahit na ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa sakit. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak ng malakas. Tinalikuran niya ang mga ito habang ang boses ni Imelda ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa likuran niya, isinusumpa ang kanyang pangalan. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, hindi niya napansin ang isang lalaking nakatayo sa may madilim na haligi, nakasuot ng itim na suit. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may halong paghanga at panganib. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng presinto ay tila mga luhang hindi mailabas ni Wednesday. Ang lamig ng bakal na upuan ay gumagapang sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kawalan sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng maliit na silid na ito, kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa kisame, tila tumigil ang mundo. Ang amoy ng lumang papel at kape ay lalong nagpapabigat sa hanging kanyang hinihinga. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sariling mga kamay na nakapatong sa lamesa, mga kamay na sa loob ng maraming taon ay nagtrabaho ng husto upang itaguyod ang kumpanya ng pamilya, mga kamay na ngayon ay may bahid ng mali siya sa mata ng publiko. Sa totoo lang, alam ni Wednesday na mangyayari ito. Isang linggo pa lang ang nakalilipas na pansin na niya ang mga kahina-hinalang paggalaw sa kanyang corporate account. Bilang isang eksperto sa finance, hindi siya madaling maloko. Alam niyang may nagnanakaw at alam niyang ang kanyang ina at kapatid ang may pakana. Hinayaan niya silang magsaya. Hinayaan niyang gamitin nila ang pera para sa kasal habang dahan-dahan niyang inililipat ang kanyang sariling lehitimong yaman sa isang trust fund. Akala niya sapat na iyon upang maturuan sila ng leksyon. Akala niya ang tanging kalaban niya ay ang kasakiman ni Imelda at ang inggit ni Cassandra. Mali siya. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga dokumento ng bangko, kundi sa isang taong hindi niya inaasahang magtatraidor sa kanya. Bumukas ang pinto ng interrogation room. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Pumasok si Mateo, ang kanyang ama. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng tila pag-aalala. Wednesday, anak. Ang boses ni Mateo ay basag, tila puno ng pagsisisi. Sa isang sandali muling nabuhay ang bata sa loob ni Wednesday, ang batang babaeng palaging naniniwala
na kahit talikuran siya ng buong mundo ang kanyang daddy, ang magiging kanlungan niya. Tumayo siya ang kanyang puso, ay muling tumibok ng may pag-asa. Dad, salamat at dinalaw niyo ako. Please sabihin niyo sa kanila ang totoo. Sabihin niyo sa bangko na hindi ko gagawin yon. Alam niyong lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Humakbang palapit si Mateo, ngunit hindi niya magawang tingnan si Wednesday sa mga mata. Inilabas niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa lamesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, isang panginginig na noong una ay inakala ni Wednesday na dahil sa takot para sa kanya, ngunit ngayon ay napagtanto niyang dahil pala sa sarili nitong kahihiyan. Wednesday, kailangan mo itong pirmahan. Ito ay isang confession statement. Sabihin mo na nagkaroon ka ng pagkakamali sa pag-compute na hindi mo sinasadyang magkaroon ng overspending para sa wedding expenses ni Cassandra. Kapag ginawa mo ito, hindi madadamay ang kumpanya. Hindi babagsak ang pangalan ng mga De La Cruz. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Wednesday. Ang hangin sa silid ay biglang naging siksik, mahirap lunukin. Tumingin siya sa papel pagkatapos ay sa kanyang ama. Confession, Dad. I didn't do anything wrong, Sila. Mom ang kumuha ng access codes ko. Bakit ako ang kailangang umako? Bakit ako ang kailangang masira? Please, Wednesday. Biglang sumigaw si Mateo. Ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng lumabas. Nabaon ako sa utang, anak, sa Binondo. Ang mga taong iyon, hindi sila nagbibiro. Kapag nalaman nilang wala na tayong pera, papatayin nila ako. Ang kumpanya na lang ang natitira nating pag-asa para mabayaran ang lahat. Ang pirma mo lang ang kailangan para magmukhang legal ang lahat at makuha natin ang insurance payout. Naramdaman ni Wednesday ang isang matinding pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Insurance payout. Dad, are you listening to yourself? You're asking me to commit fraud to pay for your gambling debts. Para rin ito sa atin. Anak, utang na loob, Wednesday. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Pinag-aral kita, ginawa kitang matagumpay. Ngayon lang ako humihingi ng tulong sa iyo. Utang na loob, ang boses ni Wednesday ay malamig na tila galing sa ilalim ng lupa. Binigay ko na sa inyo ang lahat ng sahod ko. Ibinigay ko ang oras ko, ang kabataan ko. At ngayon pati ang kalayaan ko ay gusto niyo ring kunin. Lumapit si Wednesday at tinitigan ang kanyang ama ng malapitan. Paanong nakuha ni Mom ang security key ko? Only you knew where I kept it, Dad. Ikaw ang nagbigay sa kanila, di ba? Hindi nakasagot si Mateo. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamalakas na pag-amin. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali, ang mga tawanan, ang mga pangako, na palagi siyang poprotektahan nito, ay tila mga piraso ng salamin na sabay-sabay na bumasag sa kanyang puso. Ang taong itinuring niyang bayani ay isa palang magnanakaw na handang isakripisyo ang sariling dugo para sa isang taya sa sugal. Ang sakit ay naging sobrang tindi hanggang sa ito ay naging manhid. Isang kakaibang tawa ang lumabas sa mga labi ni Wednesday, isang tawang hinaluan ng luha, isang tunog na puno ng pighati at pangungutya. I was willing to go to jail for you, Dad. I was willing to lose everything if only you were innocent, ang bulong ni Wednesday, habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatak, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matigas. But you didn't just betray me. You sold me. Ipinagpalit mo ako sa mga baraha at utang. Kinuha ni Wednesday ang papel ng confession at sa harap ng kanyang ama, dahan-dahan niya itong pinunit. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila boses ng huling hibla ng kanilang ugnayan na tuluyan ng naputol. Get out! Mateo, ang boses ni Wednesday ay wala ng emosyon, tila isang hukom na naglalabas ng sentensya. Wednesday, please, mapapahamak ako, ang pagsusumamo ni Mateo, sinusubukang hawakan ang kamay ng anak. Mabilis na iniwas ni Wednesday ang kanyang kamay, tila ba napaso siya sa hawak ng ama. Mula sa araw na ito, wala na akong pamilya. At ikaw? Mula ngayon, wala na akong tatay. Napaupo si Mateo, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay, umiiyak dahil sa sariling pagkatalo. Ngunit si Wednesday ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Sa kabila ng vionat na puso, ang alpha sa loob niya ay muling nagising. Hindi siya hihingi ng awa. Hindi siya magpapatalo. Habang inilalabas si Mateo ng mga gwardya na iwang mag-isa si Wednesday sa silid.
Tumingin siya sa bintana kung saan madilim pa rin ang langit. Alam niyang ang bukas ay magiging mas mahirap, ngunit may isang bagay siyang napagtanto. Ang pinakamalakas na tao ay ang taong wala nang kailangang protektahan, kundi ang sarili niya. Muli siyang naupo, ang kanyang isip ay nagsimulang gumana ng mabilis. Ang mga numero, ang mga batas, ang bawat koneksyon, lahat ng iyon ay gagamitin niya. Ngunit bago ang lahat, kailangan niya ng isang kamay na hihila sa kanya palabas ng hukay na ito. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid hanggang sa muling bumukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang kanyang ama. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad ang pumasok at tumayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa likod ng bawat maskara ni Wednesday. Wednesday, Dela Cruz, ang boses ng lalaki, ay malalim at kalmado. I'm Alejandro. I'm here to be your lawyer. At sa tingin ko pareho tayo ng gustong mangyari. Ang makitang bumagsak ang pamilyang nanakit sa'yo. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan, Wednesday? Ang tanong na iyon mula kay Alejandro ay tila isang banyagang tunog sa pandinig ni Wednesday. Sa loob ng huling 24 na oras, ang salitang pagtitiwala ay naging kasing pait ng abdo. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Maayos ang pagkakaayos ng buhok nito, ang kanyang mga mata ay matalino at tila may itinatagong malalim na kwento, at ang kanyang mga kilos ay kalkulado, bawat galaw ay may layunin. Wala na akong natitirang tiwala. Attorney, ang sagot ni Wednesday. Ang kanyang boses ay paos, ngunit nananatiling matatag. Ang tiwala ay para lamang sa mga taong may kailangan pa sa akin. Ano ang kailangan mo? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ang pera mo. Ang gusto ko ay katarungan. At sa kaso mo, ang katarungan ay nangangahulugan ng pagpapakita sa buong bansa kung gaano kabulok ang pundasyon ng pamilya de la Cruz. Hindi na hinintay ni Alejandro ang sagot ni Wednesday. Kinuha niya ang kanyang briefcase at tumayo ng tuwid. Inayos ko na ang lahat ng papeles para sa iyong pansamantalang paglaya. Hindi nila maaaring ituloy ang kaso nang walang matibay na ebidensya, at sisiguraduhin kong ang bawat dokumentong hawak nila ay lilitaw na basura sa harap ng hukom. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, ang ingay ng paligid ay unti-unting lumalakas. Sa labas ng pintong bakal, naghihintay ang isang hukbo ng mga reporter. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumubulag sa paningin ni Wednesday. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kahihiyang-hiya nararamdaman niya ay tila isang mabigat na kumot na gustong lumunod sa kanya. Keep your head up, Wednesday, ang bulong ni Alejandro sa kanyang tabi. Huwag mong hayaang makita nila na durog ka. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay isang de la Cruz, na hindi kayang tapatan ng kahit anong iskandalo. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa ingay. Nakatayo sa gilid ng isang luxury SUV si Imelda kasama si Cassandra, na nakasuot pa rin ng puting bestida, tila nagluluksa sa isang kasal na hindi natuloy. Magnanakaw ang sigaw ni Imelda habang itinuturo si Wednesday sa harap ng mga kamera. Huwag ninyong palalapitin ang babaeng iyan. Itinakwil na siya ng aming pamilya. Sinira niya ang buhay ng sarili niyang kapatid. Huminto si Alejandro. Sa halip na magpatuloy sa paglalakad, hinarap niya si Imelda. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang gibain. Madam Imelda, mas mabuting itabi niyo ang inyong mga salita para sa korte. Dahil kapag natapos na kami, ang tanging bagay na matitira sa inyong pamilya ay ang katotohanang kayo ang pumatay sa dangal ng sarili ninyong dugo. Mabilis na inakay ni Alejandro si Wednesday patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga pako, ngunit ang mahigpit at protektadong hawak ni Alejandro sa kanyang siko ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang lakas. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang gamot sa kanyang naguguluhang isip. Saan tayo pupunta, tanong ni Wednesday, habang nakatingin sa labas, pinapanood ang paglayo ng mga anino ng kanyang pamilya. Sa isang lugar kung saan hindi ka nila mahahanap. Isang lugar kung saan sisimulan nating buuin ang iyong pagbawi, sagot ni Alejandro, habang maingat na nagmamaneho sa gitna ng trapiko ng Maynila. Nararamdaman ni Wednesday ang pagod na unti-unting bumabalot sa kanya. Napasandal siya sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata.
Sa gitna ng dilim naramdaman niya ang init ng kamay ni Alejandro na sandaling humawak sa kanyang palad bago muling bumalik sa manibela. Isang maliit na kilos ngunit sapat na upang maramdaman ni Wednesday na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nag-iisa. Gayunpaman habang papasok sila sa isang tago at marangyang kondominium sa Makati, napansin ni Wednesday ang isang folder sa gilid ng pintuan ng sasakyan ni Alejandro. May nakasulat na pangalan sa labas nito, isang pangalan na nagpabilis muli ng tibok ng kanyang puso. Mateo de la Cruz, Target Assets. Napatingin si Wednesday kay Alejandro. Ang lalaking ito na nagligtas sa kanya, ang lalaking ito na nagbigay ng balikat na masasandalan. Ano ba talaga ang kanyang pakay? Ang iligtas siya o gamitin siya upang tuluyang durugin ang kanyang ama? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay biglang naging mabigat. Tumingin si Alejandro sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung ano ang nasa isip niya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Wednesday, bumukas ang pinto ng parking elevator. Nandito na tayo, sabi ni Alejandro, nang may malamig na katiyakan. Dito ligtas ka. Pero tandaan mo, Wednesday, sa larong ito, kailangan nating maging mas malupit kaysa sa kanila. Habang naglalakad sila patungo sa unit, hindi maalis ni Wednesday ang tingin sa mga kamay ni Alejandro. Ang mga kamay na kanina lang ay nagbigay ng ginhawa, ngayon ay tila hawak ang isang invisible na patalim na nakaturo sa puso ng kanyang pamilya. Pasensya na, Wednesday, pero kailangan ng board ng taong mapagkakatiwalaan. Someone whose name isn't splashed all over the news as a fraud. I have to protect my career too. Ang mga salitang iyon mula kay Bianca ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo na humiwa sa pandinig ni Wednesday. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at malamig na sala ng condominium ni Alejandro. Ang kanyang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga habang ang kabilang kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Si Bianca, ang babaeng itinuring niyang kapatid sa labas ng dugo. Ang taong pinagbahagian niya ng bawat pangarap at bawat takot noong nagsisimula pa lamang sila sa kumpanya. Ngayon ang boses nito ay wala ng bahid ng init, tila ba kinakausap lamang nito ang isang estrangherong nagkamali ng numero. Reliable Bianca, alam mo ang totoo. I was the one who mentored you, I gave you that position. Ang boses ni Wednesday ay gumaralgal, isang bihirang pagkakataon na pinayagan niyang lumabas ang kanyang kahinaan. Exactly, Wednesday. At dahil doon, alam ko kung gaano ka katalino. Board members think you're too dangerous now. Inalok ako ni Madam Imelda ng pwesto mo bilang Chief Operating Officer. At sa totoo lang, it's an opportunity I can't pass up. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang kumpanya mo. Kasabay ng marahang tunog ng pagkaputol ng tawag, naramdaman ni Wednesday ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at lumapag sa malambot na alpombra ng walang anumang ingay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi, tila isang mabigat na pressure na gustong pumutok sa kanyang mga sentido. Ito na ba ang kapalit ng katapatan? Ang panoorin ng sariling buhay na pinagpipistahan ng mga taong pinakain mo ng iyong tagumpay. Lumapit si Alejandro mula sa kusina, bitbit ang isang baso ng tubig. Napansin niya ang blankong titig ni Wednesday. Ang kaninang palaban na alpha survivor ay tila naging isang maliit na batang nawawala sa gitna ng dilim. She took it, didn't she? Ang tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may halong pait. Hindi lang ang pwesto ko ang kinuha niya, Alejandro. Ibinigay niya ang mga internal audit reports ko kay Mom. She was the one who gave them the evidence they needed to twist the story. My own best friend sold my soul for a promotion. Tumingin si Wednesday sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi sa isang uri ng puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo niya para kay Bianca, ang mga gabing tinulungan niya itong tapusin, ang mga reports, ang mga pagkakataong ipinagtanggol niya ito sa board ay tila mga piraso ng dumi na ngayon ay isinasampal sa kanyang mukha. Lumapit si Alejandro at inilapag ang baso sa lamesa. Hindi niya hinawakan si Wednesday, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang proteksyon laban sa hanging nanggagaling sa labas. In this world, Wednesday loyalty is a luxury most people can't afford, especially people like Bianca, who have been living in your shadow for too long. Ang inggit ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa katinuan.
Humarap si Wednesday sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha na pilit niyang hindi pinapaagos. Is that why you're here too? Are you just waiting for the right moment to claim your share of the kill? Nakita ko ang folder sa sasakyan mo, Alejandro. My father is your target assets. Sino ka ba talaga? Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang huni ng air conditioner at ang malayo at malabong ingay ng mga sasakyan sa ibaba ng gusali. Tinitigan ni Alejandro si Wednesday. Nang matagal, tila tinitimbang kung gaano karaming katotohanan ang kayang tanggapin ng babaeng nasa harap niya. Ang tatay mo, si Mateo, ay may mga atraso na hindi mababayaran ng pera lang, Wednesday. Pero bago mo ako husgahan, tanungin mo muna ang sarili mo. Sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo ngayon, sino ang tanging hindi ka iniwan sa gitna ng ulan? Bago pa makasagot si Wednesday, isang malakas na pagtunog ng doorbell ang bumasag sa tension. Pareho silang napatingin sa pinto. Walang dapat nakakaalam na narito sila. Ang monitor ng security camera sa gilid ng pinto ay nagpakita ng isang pamilyar na mukha. Ito ay si Bianca kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng barong mga tauhan ng kumpanya, na dati ay sumusunod sa bawat utos ni Wednesday. May hawak silang isang brown envelope na may selyo ng korte. Wednesday, buksan mo ang pinto. Alam naming nandyan ka, ang sigaw ni Bianca mula sa labas. Ang boses ay puno ng pagmamalaki at autoridad. Dala namin ang writ of preliminary attachment. Lahat ng personal na gamit mo, pati ang mga accounts na inilipat mo, ay kailangang isurrender sa kumpanya ngayon din. Nanlamig ang buong pagkatao ni Wednesday. Hindi lang siya gustong sirain ng kanyang pamilya at kaibigan, gusto nilang hubaran siya ng bawat dignidad na natitira sa kanya. Gusto nilang iwanan siyang pulubi sa gitna ng lansangan. Tumingin si Wednesday kay Alejandro. Ang lalaki ay nanatiling kalmado, tila ba inaasahan na niya ang tagpong ito. Dahan-dahang lumapit si Alejandro sa pinto, ngunit bago niya ito buksan, lumingon siya kay Wednesday. Kapag binuksan ko ang pintong ito, wala nang balikan, Wednesday. Handa ka na bang makita ang tunay na demonyo sa likod ng mukha ng kaibigan mo? Huminga ng malalim si Wednesday. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tumigil. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung ito ang huling laban para sa kanyang dangal, hindi siya susuko nang hindi lumalaban. Buksan mo ang pinto, Alejandro. Ang boses ni Wednesday ay kasing talim ng isang bagong hasang itim. I want to see how far they're willing to go. Habang dahan-dahang umiikot ang seradura ng pinto, tila bumagal ang bawat segundo. Ang liwanag mula sa hallway ay nagsimulang pumasok sa silid kasabay ng mapanuyang ngiti ni Bianca, na unti-unting bumubungad sa paningin ni Wednesday. Kahit ang huling alaala ng lola mo kukunin namin. Wala kang karapatang magmay-ari ng kahit ano, Wednesday. You are a zero at ang mga zero ay walang puwang sa mundong ito. Ang tinig ni Bianca ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang nakatayo siya sa loob ng kondo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inabot niya ang bisig ni Wednesday, pilit na hinahatak ang isang manipis na pilak na bracelet, ang huling pamana ng lola ni Wednesday na pilit itinago ng dalaga mula sa kasakiman ni Imelda. Bitawan mo ito, Bianca. Personal na gamit ito, hindi ito bahagi ng kumpanya. Ang boses ni Wednesday ay puno ng pait, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang pag-iyak. Ngunit bago pa man madahas ni Bianca, ang hiyas isang malakas at malamig na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Hindi ito marahas, ngunit ang higpit nito ay sapat na upang mapatigil ang sinuman. Ang writ of attachment ay para lamang sa mga assets na nakalista sa auditor's report. Miss Bianca, ang boses ni Alejandro ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na silid. Ang bracelet na iyan ay isang heirloom. Subukan mong hawakan muli ang kliyente ko at sisiguraduhin kong ang susunod na dokumentong pipirmahan mo ay ang sarili mong warrant of arrest para sa harassment at grave coercion. Nanlamig ang mukha ni Bianca. Sa ilalim ng matalas na tingin ni Alejandro, dahan-dahan niyang binitawan ang braso ni Wednesday. Inayos niya ang kanyang mamahaling blazer at nagpakawala ng isang mapanuyang tawa. Enjoy your temporary safety, Wednesday. Pero tandaan mo, ang perang pambayad mo sa abogadong ito ay mauubos din. Let's go. Sa pag-alis ni Bianca at ng kanyang mga tauhan,
Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pansamantalang katahimikan. Ngunit para kay Wednesday ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa sigawan. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay uunting bumigay hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, ang bawat pasok ng hangin sa kanyang baga ay tila may kasamang bubog. Dahan-dahang lumapit si Alejandro. Hindi siya nagsalita. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang anumang salita ay walang saysay. Naupo siya sa sahig sa tabi ni Wednesday, binibigyan ang dalaga ng espasyong kailangan nito habang ipinaparamdam na naroon siya. Inumin mo muna ito, bulong ni Alejandro pagkaraan ng ilang minuto. Inabot niya ang isang tasang mainit na tsaa na kanina pa niya inihanda. Nang tangkaing kunin ni Wednesday ang tasa, nanginginig ang kanyang mga daliri. Napansin ito ni Alejandro. Sa halip na bitawan ang tasa, hinawakan niya ang mga kamay ni Wednesday upang alalayan ito. Ang init ng kanyang palad ay dahan-dahang gumapang sa nanlalamig na balat ng dalaga. Sa gitna ng trahedya, ang maliit na ugnayang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa puso ni Wednesday, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Kilig na hinaluan ng takot dahil sa mundong ito ang init ay madalas na nagiging apoy na nakakasunog. Bakit mo ito ginagawa, Alejandro? Tanong ni Wednesday, habang nakatingin sa usok na lumalabas mula sa tasa. Hindi lang ito dahil sa hustisya. Di ba you look at me with pity, but your eyes, they burn with something else. Sandaling tumigil ang mundo. Inabot ni Alejandro ang isang takas na hibla ng buhok ni Wednesday at maingat itong inilagay sa likod ng kanyang tainga. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay bahagyang dumaan sa pisngi ng dalaga, isang haplos na kasing gaan ng pakpak ng paru-paro, ngunit kasing bigat ng isang pangako. Minsan ang pagliligtas sa ibang tao ay ang tanging paraan para maligtas natin ang sarili nating kaluluwa. Wednesday, ang bulong ni Alejandro, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Wednesday. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Hindi ko hahayaang kunin nila ang natitirang liwanag sa iyo. Sa mga sandaling iyon, ang amoy ng sandalwood at kape na nagmumula kay Alejandro ay tila naging kaisa-isang gamot sa sugatang puso ni Wednesday. Gusto niyang sumandal, gusto niyang maniwala. Ngunit habang unti-unting kumakalma ang kanyang sistema, ang kanyang paningin ay nahulog sa briefcase ni Alejandro na naiwang nakabukas ng bahagya sa lamesa. Mula sa loob ng folder, isang maliit na bagay ang kumislap. Dahan-dahang tumayo si Wednesday, tila hinihila ng isang invisible na kapangyarihan. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang bagay na iyon. Isang lumang singsing na ginto, may nakaukit na pamilyar na disenyo, isang disenyong tanging ang pamilya de la Cruz lamang ang mayroon. Ngunit sa loob ng singsing, may nakaukit na pangalan na hindi kay Imelda, hindi kay Cassandra, at lalong hindi sa kanya. Kay Elena, ang aking tanging pag-ibig, Mateo. Nabitawan ni Wednesday ang singsing at ang tunog ng pagtama nito sa matigas na kahoy ng lamesa ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Lumingon siya kay Alejandro na ngayon ay nakatayo na rin ang mukha, ay biglang naging seryoso at madilim. Attorney, sino si Elena? Ang tanong ni Wednesday. Ang kanyang boses ay puno ng bagong uri ng pangamba. At bakit nasa iyo ang singsing na ibinigay ng tatay ko sa babaeng hindi ko kailanman narinig? Ang titig ni Alejandro ay hindi kumurap. Ang lambot na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig na determinasyon na tila ba ang buong pagkatao niya ay binuo lamang para sa sandaling ito. Si Elena ang dahilan kung bakit ako humihinga, Wednesday. Ang sagot ni Alejandro, ang bawat salita ay may dalang bigat ng maraming taon ng paghihirap. At siya rin ang dahilan kung bakit sisiguraduhin kong walang matitira sa pangalang de la Cruz. Kahit na ikaw pa ang maging kabayaran. Ang tunog ng gintong singsing na gumulong sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan na umaling-aungaw sa buong silid. Bawat pag-ikot nito ay tila humihiwa sa huling piraso ng alaala ni Wednesday tungkol sa isang amang akala niya ay kilala niya. Ang pangalang Elena ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang laso na unti-unting dumadaloy sa kanyang kamalayan, binubura ang imahe ni Mateo bilang isang mapagmahal na magulang. Elena, siya ba ang dahilan kung bakit mo ako tinutulungan? O siya ang dahilan kung bakit mo ako gustong parusahan? Ang boses ni Wednesday
ay halos pabulong, ngunit bawat titik ay puno ng bigat ng isang pusong muling binasag. Hindi kumibo si Alejandro. Nakatayo siya sa tapat ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ng Makati ay nagbibigay ng matatalim na anino sa kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat na kanina lang ay tila isang kanlungan para kay Wednesday ngayon ay tila isang pader na gawa sa yelo. Ang iyong ama si Mateo ay hindi ang santong iniisip mo. Wednesday ang simula ni Alejandro, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng puot. Si Elena ay ang aking ina. Siya ang babaeng ipinagpalit ni Mateo sa yaman at kapangyarihan ng mga De La Cruz. Ipinangako niya ang langit at lupa kay Elena, ngunit nang mabuntis siya, iniwan siya ni Mateo sa gitna ng hirap para pakasalan ang iyong inang si Imelda. Napahawak si Wednesday sa gilid ng lamesa upang hindi mabuwal. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ng kanyang ina sa ballroom. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya ng katapatan, ay isang lalaking namuhay sa kasinungalingan. Kaya ba ang folder na iyon ay tungkol sa kanya? Kaya mo ba ako kinuha bilang kliyente, ang tanong ni Wednesday? Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakit ng pagkakataon. I'm just a tool for your revenge, Alejandro. Ginamit mo ang nararamdaman ko para mapalapit sa pamilyang kinasusuklaman mo. Dahan-dahang humarap si Alejandro. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ni Wednesday ang isang luha na pilit itinatago sa mga mata ng abogado. Noong una, iyon ang plano ko. Gusto kong makita ang bawat De La Cruz na gumagapang sa putik. Pero hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging biktima rin nila. Wednesday, pareho tayong itinapon ng pamilyang iyan. Pareho tayong sugatan. Ngunit bago pa makasagot si Wednesday, ang katahimikan ay muling nabulabog ng isang tawag sa telepono. Hindi ito kay Wednesday, kundi kay Alejandro. Ang pangalang lumabas sa screen ay nagpatigas sa anyo ng lalaki. Imelda De La Cruz. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz, hindi mapakali si Imelda. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang litrato na matagal na niyang itinago sa kailaliman ng kanyang cabinet. Isang litrato ni Mateo kasama ang isang babaeng may malungkot na mga mata. Alam ko ang laro mo, Alejandro. Ang bulong ni Imelda sa hangin ng kanyang mukha ay balot ng takot na pilit niyang ginagawang galit. Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang mukha ng ina mo sa'yo? Hinding-hindi mo makukuha ang pag-aari namin. Hinding-hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali ng nakaraan. Tinawagan ni Imelda ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Find out everything. Siguraduhin ninyong hindi makakalabas ng kondo na iyon si Wednesday. Kung kailangang gamitin ang dahas para patahimikin ang abogadong iyan, gawin ninyo. Hindi maaaring mabuhay muli ang multo ni Elena. Sa loob ng kondo, naramdaman ni Wednesday ang panganib na papalapit. Tinitigan niya si Alejandro, ang lalaking ngayon ay tila isang estranghero at kakampi ng sabay. Ang damdamin niya para rito ay tila isang buhol-buhol na sinulid, may pag-ibig, may puot at may takot. Kung gusto mong sirain ang tatay ko, gawin mo, sabi ni Wednesday. Ang boses niya ay naging kasing patalinhaga ng isang hukom. Pero huwag mo akong gamitin. Huwag mong dungisan ang huling bagay na totoo sa akin, ang nararamdaman ko para sa iyo. Lumapit si Alejandro, ang kanyang paghinga ay nararamdaman na ni Wednesday sa kanyang noo. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng dalaga. Ang kanyang hawak ay nanginginig sa pagitan ng pagnanais na protektahan ito at ang kagustuhang maghiganti. Masyado nang malalim ang gulo, Wednesday. Bukas itutuloy natin ang plano laban kay Mateo. Hindi dahil gusto kitang saktan, kundi dahil kailangan mong makita ang katotohanan upang tuluyan kang lumaya. Ngunit bago pa matapos ang gabi, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa balkonahe. Ang katahimikan ng gabi ay pinunit ng isang babala. Isang bato na may nakataling sulat ang pumasok sa loob ng silid. Dahan-dahang pinulot ni Alejandro ang sulat. Ang kanyang mukha ay naging kasing dilim ng langit sa labas. Tumingin siya kay Wednesday, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Nahanap na nila tayo, Wednesday. At hindi sila titigil hanggat hindi tayo parehong nawawala sa landas nila. Ang takot na nadarama ni Wednesday ay biglang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa singsing ni Elena na nasa lamesa pa rin. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa multo ng nakaraan. Sa halip, kinuha niya ito at isinuot sa kanyang maliit na daliri. Kung gera ang gusto nila, attorney, ibigay natin sa kanila.
pero sisiguraduhin kong sa huli ang katotohanan ang papatay sa kanila. Napakasakit para sa isang ina na makitang ang sariling dugo at laman ang siyang hihila sa iyo pababa sa hukay ng kahihiyan. Ang boses ni Imelda ay gumaralgal punong-puno ng peking pighati habang nakaharap sa mga kamera ng isang sikat na morning talk show. Ang kanyang mga mata na sadyang pinamaga sa pamamagitan ng puyat o marahil ay mahusay na makeup ay nagniningning sa ilalim ng malalakas na ilaw ng studio. Humahagulgol siya, ang kanyang mamahaling panyo ay dahan-dahang itinatama sa sulok ng kanyang mga mata, tinitiyak na hindi masisira ang kanyang imahe bilang isang biktima. Sa loob ng tahimik na kondo, nakatitig si Wednesday sa malaking screen ng telebisyon. Hawak niya ang isang baso ng tubig, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bubog hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang bawat salita ng kanyang ina na tila isang latay ng latigo sa kanyang likuran. Lahat ibinigay namin sa kanya. Mula pagkabata, Wednesday was always the priority. Pinag-aral namin siya sa pinakamagagaling na eskwelahan. Inalagaan namin siya ng higit pa sa aming sarili. Pero hindi ko akalain na ang lahat ng pagmamahal na yon ay susuklian niya ng paninira at pagnanakaw, patuloy ni Imelda habang ang host ng show ay tumatango ng may malalim na simpatiya. Mom, stop. Please, ang bulong ni Wednesday. Sa hangin ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Ngunit hindi tumigil si Imelda. Gusto ko lang sabihin sa anak ko, kung nasaan ka man, Wednesday, bumalik ka na. Huwag mo nang dagdagan ang sakit na idinudulot mo sa kapatid mo. Cassandra lost her baby because of the stress you caused. Iyong apo ko, nawala dahil sa kasakiman mo. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang pumunit sa katahimikan ng silid. Ang basong hawak ni Wednesday ay bumagsak sa sahig, ang tubig ay kumalat sa tiles na tila mga luhang hindi niya mailabas. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Cassandra was never pregnant. It was a lie, another layer of deception to make the whole country hate her. Dali-daling lumapit si Alejandro mula sa kabilang silid. Nakita niya ang panginginig ng buong katawan ni Wednesday. Hindi siya nag-atubiling lumapit at hawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang pader na humaharang sa bawat panunumbat na nanggagaling sa telebisyon. Huwag kang makinig, Wednesday. Look at me. Tumingin ka sa akin, ang utos ni Alejandro, ang kanyang boses ay malalim at puno ng autoridad. Dahan-dahang itinaas ni Wednesday ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay blanko, tila isang kaluluwang unti-unting kinukuha ng dilim. They're making me a monster, Alejandro. Ang buong Pilipinas, iniisip nila na pumatay ako ng bata. My own mother is telling the world that I am a criminal. Yan ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mawalan ka ng lakas para lumaban, sabi ni Alejandro, habang dahan-dahang pinupunasan ng isang luhang pumatak sa pisngi ni Wednesday. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para mapakinggan. Maghintay tayo. Kinuha ni Alejandro ang remote at pinatay ang telebisyon. Ang biglaang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Inakay niya si Wednesday paupo. Sa sofa kinuha ang isang walis at dahan-dahang nilinis ang mga piraso ng baso sa sahig. Ang tunog ng pagkayod ng walis sa tiles ay tila isang metronome sa gitna ng kanilang kaba. Attorney, look at this, sabi ni Wednesday habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ang mga social media sites ay puno ng mga komento mula sa mga taong hindi naman siya kilala. Napakasama ng anak na yan. Dapat siyang mabulok sa kulungan. Wednesday de la Cruz. Ikaw ang sumpa sa pamilya mo. Justice for Cassandra's baby. Heartless woman. Ang bawat komento ay tila isang bato na ipinupukol sa kanya sa gitna ng plaza. Ang hiya o kahihiyan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagnanais na mabuhay. Sa kulturang Pilipino, ang itakwil ng magulang ay tila isang sumpa na habang buhay mong dadalhin. Maghanda ka, Wednesday. Ang sabi ni Alejandro, ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso habang binabasa ang isang email sa kanyang laptop. Hindi lang media trial ang gagawin nila. Imelda just filed a new manifestation in court. Para saan, tanong ni Wednesday, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Humarap si Alejandro sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit. May bagong ebidensya silang isinumite.
Isang medical report na nagsasabing si Mateo ay unti-unting nalalason. At ang huling taong naghain sa kanya ng tsaa bago siya isugod sa ospital ay ikaw. Nanlamig ang buong pagkatao ni Wednesday. Naalala niya ang tray ng tsaa na inihanda niya nang may pagmamahal sa kusina ng Manila Hotel. Ang tsaang iyon na inakala niyang magiging tulay para sa kanilang pagkakaunawaan ay ginawa nilang sandata para tuluyan siyang ipakulong. Attempted Parricide Wednesday. Iyan ang isasampa nila sa iyo bukas ang bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Gusto nilang masigurado na kahit kailan hindi ka na makakalabas ng rehas. Tumingin si Wednesday sa kanyang mga kamay. Ang pahok mga kamay na nag-alaga sa kanyang ama, ang mga kamay na nagtrabaho para sa kumpanya ngayon, ay itinuturing na mga kamay ng isang mamatay tao. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi, isang tunog na puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Kailangan nating umalis dito, ang sabi ni Alejandro, habang mabilis na nililigpit ang kanilang mga gamit. Hindi na ligtas ang kondo na ito. Padating na ang mga pulis Wednesday. At sa pagkakataong ito, hindi lang posas ang dala nila. Sa labas ng gusali ang tunog ng mga sirena, ay untunting lumalakas tila mga gutom na hayop na papalapit sa kanilang biktima. Buksan niyo ang pinto. Ito ang mga autoridad. Mayroon kaming warrant para sa pag-aresto kay Wednesday. De La Cruz. Ang sigaw na iyon mula sa labas ng pintuan ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling pag-asa ni Wednesday. Ang bawat kalampag sa matibay na kahoy ng pinto ay nagpapatibok sa kanyang puso nang higit pa sa kayang itagal ng kanyang katawan. Nanigas siya sa kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa seradura na unti-unti nang nayayanig. Lason. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naalala ni Wednesday ang sandaling iyon sa kusina ng Manila Hotel. Ang ingat niya sa pagtimpla ng tsa, ang pag-ihip niya sa mainit na usok nito upang masiguradong hindi mapapaso ang kanyang ama. Ginawa niya iyon habang ang kanyang pisngi ay kumikirot pa mula sa sampal ni Imelda, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang alagaan ng lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan. At ngayon ang pagmamahal na iyon ay ginamit bilang ebidensya ng isang krimen. Bakit Alejandro, ang pabulong na tanong ni Wednesday? Ang kanyang boses ay tila isang tuyong alikabok. Bakit pati ang tanging bagay na ginawa ko ng may pagmamahal ginawa nilang patalim para saksakin ako sa likod? Hindi sumagot si Alejandro. Mabilis ang kanyang mga galaw habang kinukuha ang isang maliit na bag at ang kanyang laptop. Lumapit siya kay Wednesday at hinawakan ng mahigpit ang kanyang malamig na kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kaisa-isang kalasag sa gitna ng nagbabadyang unos. Dito tayo, Wednesday, sa fire exit. Hindi tayo maaaring magpahuli ngayon. Kapag nakulong ka, wala na tayong pagkakataong patunayan ng totoo. Ang utos ni Alejandro, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may dalang di matatawarang determinasyon. Habang tumatakbo sila sa madilim at makitid na hagdanan ng fire exit, ang tunog ng kanilang mga yabag ay tila mga tibok ng pusong nagmamadali. Ang bawat baitang ay tila isang hakbang palayo sa buhay na kinagisnan ni Wednesday at patungo sa isang mundong hindi niya alam kung may puwang pa para sa kanya. Nararamdaman ni Wednesday ang hapdi ng bawat paghinga. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga, ngunit ang mahigpit na hawak ni Alejandro ay hindi bumibitiw. Sa gitna ng takbo, isang tanong ang hindi maalis sa kanyang isipan. Isang tanong na mas masakit pa sa banta ng kulungan. Ano ang gagawin mo, Wednesday, kapag nalaman mong ang taong nagliligtas sa'yo ay siya ring taong may dahilan upang kamuhian ka? Nakarating sila sa basement parking kung saan naghihintay ang isang hindi pamilyar na sasakyan. Mabilis silang sumakay at bago pa man makarating ang mga pulis sa lugar na iyon, malayo na sila sa kinang ng Makati. Ang kadiliman ng kalsada ay tila naging kakampi nila tinatago ang dalawang kaluluwang kapwa-sugatan ng iisang pamilya. Huminto ang sasakyan sa isang tago at lumang bahay sa labas ng syudad. Ang amoy ng tuyong dahon at lumang kahoy ay bumungad sa kanila. Ito ay isang bahay na tila kinalimutan na ng panahon malayo sa karangyaan ng mga De La Cruz. Saan ito, tanong ni Wednesday habang dahan-dahang bumababa sa sasakyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa pagod at emosyon. Ito ang bahay ng ina ko, ang sagot ni Alejandro.
Ang kanyang boses ay biglang lumambot, tila may isang lihim na pintuan sa kanyang puso na biglang bumukas. Dito ako lumaki, Wednesday. Dito ako naghintay ng mga pangakong hinding-hindi binalikan ng iyong ama. Pumasok sila sa loob. Ang mga muebles ay balot ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan. Kinuha ni Alejandro ang isang lumang litrato mula sa ibabaw ng piano at iniabot ito kay Wednesday. Sa litrato nakita ni Wednesday ang isang batang Alejandro na karga ng isang magandang babae na may malungkot na mga mata. Sa tabi nila nakatayo ang isang lalaki na pamilyar kay Wednesday. Si Mateo, ang kanyang ama. Ngunit sa litratong ito, ang ngiti ni Mateo ay tunay isang ngiting hindi kailanman nakita ni Wednesday sa loob ng kanilang mansyon. Attorney, Alejandro, ang bulong ni Wednesday, habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Kaya ba galit na galit ka dahan-dahang lumapit si Alejandro sa kanya? Ang distansya sa pagitan nila ay tila nawala hanggang sa maramdaman ni Wednesday ang hininga ni Alejandro sa kanyang pisngi. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang mukha, pilit na itinitingala ang kanyang paningin upang magtagpo ang kanilang mga mata. Galit ako, Wednesday. Buong buhay ko ang tanging nagpapatakbo sa akin ay ang pagnanais na makitang gumuho ang lahat ng itinayo ni Mateo para kay Imelda. Gusto kong bawiin ang bawat sentimo na kinuha niya sa amin. Pero noong nakita kita sa ballroom na iyon, noong nakita ko kung paano kanila itrato na parang basahan sa kabila ng lahat ng sakripisyo mo, tumigil si Alejandro, ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan ng emosyon. Naisip ko bakit kita idadamay, ikaw na walang ibang ginawa kundi magmahal ng isang pamilyang hindi ka karapat-dapat. Wednesday, pareho tayong biktima rito. I am your brother by blood, but I am your enemy by destiny. Pero sa gabing ito ayaw ko nang maging kaaway. Ang pag-amin na iyon ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Wednesday. Ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng lamig, ay ang kanyang kapatid sa labas. Ang kahihiyan-hiya ay muling gumapang sa kanyang sistema, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang ginhawa. Hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Anong gagawin natin, tanong ni Wednesday? Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ako pwedeng magtago habang buhay. Kung gusto nila akong sirain sa pamamagitan ng lason, ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na nakalalason. Lumapit si Alejandro sa kanyang laptop at binuksan ang isang file. Ang kanyang mukha ay naging kasing patalim ng isang hukom. May nakuha akong impormasyon mula sa ospital. Ang doktor na nag-check kay Mateo, pinsan siya ni Bianca. At ang tsaa, hindi iyon lason, Wednesday. Isang uri iyon ng gamot na nagdudulot ng panandaliang panghihina ng puso. Sinadya iyon ni Mateo. Uminom siya ng gamot na iyon para magmukhang biktima. Nanlamig ang buong pagkatao ni Wednesday. Ang kanyang ama ay handang mamatay, nang bahagya handang isakripisyo ang sariling kalusugan, mabilanggo lang ang sariling anak. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Gusto mo bang ituloy ang paghihiganti, Alejandro, tanong ni Wednesday. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Dahil ngayon hindi na lang ako kliyente mo. Kami ay magiging kasosyo. We will not just destroy them. We will erase them. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mahinang tunog ng pagpihit ng pintuan ang narinig sa labas. Ang katahimikan ng liblib na bahay ay biglang naging nakakatakot. Ang katahimikan sa loob ng lumang bahay ni Elena ay biglang napunit ng isang malakas na kalabog sa pintuan na sinundan ng tunog ng pagkakabasag ng bintana sa kusina. Hindi ito ang mahinahong katok ng mga pulis. Ito ay ang marahas na pagpasok ng mga taong walang pakialam sa batas. Mabilis na hinila ni Alejandro si Wednesday patago sa ilalim ng hagdanan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakatakip sa bibig ng dalaga, habang ang kaba sa dibdib ni Wednesday ay tila isang tambol na nagwawala. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Alejandro at ang amoy ng takot at determinasyon na nagmumula rito. Sa gitna ng dilim, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang pagtatagpong puno ng hindi masabing sakit at pagkilala sa isa't isa, bilang dalawang kaluluwang pinag-isa ng puot. Nandito sila, ang pabulong na boses ni Alejandro, ang kanyang hininga ay dumidampi sa tainga ni Wednesday. Hired goons ni Imelda. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mga dokumentong hawak ko.
Naririnig nila ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa ibabaw ng sahig na kahoy, ang tunog ng mga kagamitang itinutumba, at mga latina sa pilitang binubuksan. Ang bawat kalansing ng nababasag na gamit ay tila isang sugat sa puso ni Wednesday. Ang bahay na ito, ang kaisa-isang alaala ng ina ni Alejandro, ay muli na namang dinudungisan ng mga De La Cruz. Hindi na ako papayag ang bulong ni Wednesday, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. May isang malamig na apoy na biglang nagliyab sa kanyang mga mata. Hindi na ako papayag na sirain nila ang lahat ng mahalaga sa atin. Dahan-dahang kinuha ni Wednesday ang kanyang laptop mula sa bag ni Alejandro. Sa gitna ng panganib ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Hindi siya natatakot sa mga taong nasa labas. Mas natatakot siya sa posibilidad na manatiling biktima habang buhay. Anong ginagawa mo? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng kaba para sa dalaga. Binubuksan ko ang backdoor access ng kumpanya, sagot ni Wednesday nang may matigas na katiyakan. Alam kong may itinatago si Bianca. Hindi siya kukuha ng posisyon kung wala siyang personal na interes. At tama ako, Alejandro. Look, sa maliit na screen lumabas ang mga serye ng transaksyon. Si Bianca ay hindi lang basta kumuha ng pwesto. Dahan-dahan niyang nililimas ang pondo ng kumpanya patungo sa mga offshore accounts na nakapangalan kay Imelda, ngunit may mga pirma ni Mateo na sadyang pineke upang magmukhang ang ama ni Wednesday ang nagnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Ginamit nila si Dad para protektahan ang sarili nila at ginamit nila si Dad para mabilanggo ako. Ang sabi ni Wednesday, ang bawat salita ay may pait ng isang anak na tuluyan ng namanhid. It's a perfect circle of betrayal. Isang malakas na yabag ang huminto sa tapat mismo ng kanilang pinagtataguan. Ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng pinto ng closet. Nanahimik sila, tila pati ang paghinga ay ipinagkait sa kanilang mga baga. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay dahan-dahan at nakakangilo. Bago pa man mabuksan ang pinto, mabilis na tumayo si Alejandro at buong lakas na itinulak ang pinto palabas, dahilan upang tumama ito sa mukha ng lalaking nasa labas. Sa gitna ng kaguluhan, hinablot ni Alejandro ang kamay ni Wednesday. Takbo ang sigaw niya. Tumakbo sila palabas patungo sa likod ng bahay, suot ang dilim ng gabi bilang kanilang proteksyon. Ang tunog ng mga sumisigaw na lalaki sa likuran nila ay unti-unting humihina habang tinatahak nila ang masukal na daan patungo sa kalsada. Nang makasakay sila sa isang lumang jeep na nakaparada malayo sa bahay, doon lamang nakahinga ng malalim si Wednesday. Humarap siya kay Alejandro. Ang mukha nito ay may galos, ang kanyang suit ay punit-punit na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Wednesday ng may kakaibang lambot. Sabi mo hindi tayo pamilya, na mag-partner lang tayo sa negosyong ito, ang sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay paus. Pero bakit parang mas masakit para sa akin na makita kang nasasaktan kaysa sa makita ang sarili kong kamatayan? Sandaling natigilan si Wednesday. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila may isang malaking lamat na hindi niya kayang kumpunihin. Inabot niya ang kamay ni Alejandro at mahigpit itong hinawakan. Hindi bilang isang kliyente, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kapantay. Dahil pareho nating alam ang pakiramdam ng itapon, Alejandro. Ang sagot ni Wednesday, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. And partners don't let each other fall. Ngayon itutuloy natin ang plano. Hindi lang natin sila idedemanda. Sisiguraduhin nating wala silang babalikan. Lumapit si Wednesday at hinalikan ng bahagya si Alejandro sa pisngi, isang halik na hindi para sa romantikong pag-ibig, kundi isang selyo ng kanilang alyansa sa gitna ng impyerno. First stop, Bianca, ang sabi ni Wednesday, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang pangahit. Gagamitin natin ang sarili niyang kasakiman para ipakain siya sa mga pating. At si Cassandra, sisiguraduhin kong ang kasal na ipinagmamalaki niya ay magiging isang malaking libing ng kanyang pangarap. Sa malayo ang bukang liwayway ay unti-unti nang sumisipot, ngunit para kay Wednesday at Alejandro ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Ang upuan na yan, Bianca, masyadong matayog para sa isang taong ang pundasyon ay gawa sa nakaw na buhangin. Hindi mo ba nararamdaman unti-unti nang lumulubog ang mga paa mo? Ang boses ni Wednesday ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng boardroom, ngunit may talim itong tila humihiwa sa bawat hibla ng pagkatao ni Bianca.
Nakatayo si Wednesday sa pintuan, suot ang isang simpleng puting blusa at itim na pantalon, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na muling nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Si Bianca na nooy nakasandal sa malaking leather chair na dati ay pag-aari ni Wednesday ay napabitaw sa kanyang hawak na mamahaling ballpen. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kapalaluan habang nag-uutos sa mga staff ay biglang namutla. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko sa takot kay Bianca ay unti-unting nagsitahimik, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa muling paglitaw ng kanilang tunay na pinuno. Wednesday, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Bianca ay nanginginig, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapanuyang tawa. You are a fugitive. May warrant of arrest ka, security. Tumawag kayo ng pulis, ngunit walang gumalaw. Ang mga security guard na nasa labas ay nanatiling nakatayo nang tuwid ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Alejandro na nasa likuran ni Wednesday, hawak ang isang makapal na folder. Huwag kang mag-abala, Bianca, sabi ni Alejandro, habang dahan-dahang inilalapag ang folder sa mahabang lamesa. Ang mga pulis na tinatawag mo ay papunta na rito, pero hindi sila nandito para kay Wednesday. Nandito sila para sa iyo. Lumapit si Wednesday at tumayo sa harap mismo ni Bianca. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa folder, isang audit report na may pirma ni Bianca. Naaalala mo ba ito? Ipinapirma ko ito sa iyo noong nakaraang buwan bilang routine check. Ang bulong ni Wednesday, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot ni Bianca. Akala mo ay pirma lang iyon para sa budget ng marketing. Pero sa ilalim ng mga pahinang hindi mo binasa, naroon ang pag-amin mo sa mga offshore transfers na ginawa mo gamit ang account ni Mom. You signed your own death warrant, Bianca. Hindi totoo iyan. Fake ang mga dokumentong iyan. Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Tumayo siya at tinangkang hablutin ang papel, ngunit mabilis na inilayo ito ni Wednesday. Ang bawat sentimo na kinuha mo, bawat fund na dinaloy mo sa bulsa ni Imelda para makuha ang posisyon ko, lahat iyon ay nakatala rito, patuloy ni Wednesday. I sacrificed so much for you. I considered you a sister. Pero sa huli, pinatunayan mo lang na ang isang ahas, kahit gaano mo pakainin, ay manunuklaw pa rin kapag nakatalikod ka. Kasabay ng marahang pagbukas ng pinto, pumasok ang dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga boses na inilalabas mula sa kanilang belt ay tila isang kampana ng kamatayan para sa career ni Bianca. Miss Bianca Salvador, you are under arrest for qualified theft, embezzlement, and corporate fraud, ang sabi ng opisyal. Habang hinihila si Bianca palabas, ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umaling-aungaw sa buong floor. Tumingin si Wednesday sa kanyang dating kaibigan. Kinuha niya ang mamahaling designer bag ni Bianca na nasa ibabaw ng lamesa at iniabot ito sa pulis. Wait, sabi ni Wednesday. Lumapit siya kay Bianca at kinuha ang isang maliit na keychain mula sa bag, isang keychain na magkapares silang binili noong college. Dahan-dahan niya itong binitawan at hinayaang mahulog sa basurahan sa tabi ng lamesa. Bagay ito sa iyo, Bianca. Dahil sa mundong ito, ang mga traidor ay itinatapon sa kung saan sila nararapat. Matapos mailabas si Bianca, tumingin si Wednesday kay Alejandro. Isang sandali ng tahimik na tagumpay ang namagitan sa kanila. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. May isa pang kailangang tikman, ang bagsik ng katarungan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangyang penthouse, kasalukuyang nag-eempake si Cassandra. Ang kanyang mga luha ay tunay na sa pagkakataong ito. Ang kanyang asawang bilyonaryo si Richard ay kapapasok lang sa silid, ang mukha ay balot ng puot. Richard, let me explain. Iyong mga balita tungkol sa fraud, hindi ako kasali roon, ang pagsusumamo ni Cassandra habang nakaluhod sa paanan ng asawa. Ngunit hindi siya pinansin ni Richard. Inihagis nito ang isang tablet sa kama. Naroon ang isang video, isang lihim na recording kung saan naririnig si Cassandra na nakikipagtawaran sa isang doktor para pekein ang kanyang selyadong medical record tungkol sa pagbubuntis. You lied about the baby, Cassandra. Ginamit mo ang isang hindi totoong buhay para manira ng tao. My family will not be associated with a pathological liar, ang malamig na sabi ni Richard. The annulment papers are ready. Get out of my house before I call the guards. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Cassandra. Mula sa sarili niyang asawa, hindi marahas, ngunit sapat na upang gumuho ang kanyang pangarap na maging reyna ng alta sosyedad.
Habang nakaupo si Cassandra sa sahig ng kanyang dating tahanan, ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Ang bawat luha na pumatak sa akin, Cassandra, ibabalik ko sa iyo ng may interes. This is just the beginning. W. Nabitawan ni Cassandra ang kanyang phone, ang kanyang paghagulgol, ay tila isang sawi na huni sa gitna ng malawak at bakanteng penthouse. Ang ganda ng handaan, Mom. Sakto ang timpla ng bawat putahe, kasing tamis ng mga kasinungalingang ipinapakain niyo sa mga tao sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Wednesday ay bumasag sa mahinhin na tawanan sa loob ng marangyang dining hall ng mga De La Cruz. Nakatayo siya sa bungad ng silid, ang liwanag ng dambuhalang kristal na chandelier ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang aninong nagtatago sa kusina. Suot niya ang isang matingkad na pulang suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan at paghihigante. Si Imelda na nooy kasalukuyang nagpapakitang gilas sa ilang piling panauhin, kabilang na ang tsismisang si Lola Lolita, ay napatigil sa pag-inom ng kanyang wine. Ang baso ay nanginginig sa kanyang kamay, ang mapupulang labi ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Wednesday. How? How dare you step into this house after everything you've done? Ang sigaw ni Imelda, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging isang martir na ina. Security. Bakit nakapasok ang babaeng ito? Huwag mo nang abalahin ang security, Mom. Sila mismo ang nagbukas ng pinto para sa akin. Alam mo naman sa mundong ito, ang katapatan ay may presyo. At mas mataas ang ibinayad ko kaysa sa kakarampot na sahod na ibinibigay niyo sa kanila, sabi ni Wednesday, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa mahabang lamesa. Naupo siya sa bakanting upuan sa dulo tapat na tapat kay Mateo, na nooy hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang amoy ng mamahaling lechon at truffle pasta ay tila naging mapait sa hangin. Dad, kamusta ang puso mo? Ang tanong ni Wednesday. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na pangungutya. Balita ko muntik ka na raw mamatay dahil sa lason na ibinigay ko. Himala at mukhang malakas ka na ngayon para lumafang ng ganito karaming pagkain. Wednesday, anak. Please, huwag ngayon ang pabulong na pagsusumamo ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Kailan, Dad? Kapag nabulok na ako sa kulungan dahil sa kasinungalingan nyo, sa isang mabilis na galaw inilabas ni Wednesday ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga papel sa gitna ng lamesa ang nagpatahimik sa lahat. Ang mga dokumento ay nagkalat tumatama sa mga pinggan at nagbabanta sa dangal ng pamilya. Basahin niyo ang utos ni Wednesday. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lola Lolita na nooy pilit na sinisilip ang mga papeles. Basahin niyo kung paano isinugal ni Mateo de la Cruz ang pera ng kumpanya sa Binondo. Basahin niyo ang mga transaksyon ni Imelda kung paano niya ninakaw ang sarili niyang pondo para lang mapanatili ang marangyang buhay na hindi naman na natin kayang bayaran. Kasalanan mo ang lahat ng ito, ang sigaw ni Imelda. Tumayo siya at itinuro si Wednesday. You're bitter, inggit ka lang dahil hindi ikaw ang paborito. You're making up stories. Bitter no, Mom. I am just the auditor of your sins, sagot ni Wednesday. Lumapit siya kay Imelda, ang distansya nila ay kasing nipis na lamang ng isang hibla ng buhok. Alam mo ba kung ano ang mas masakit sa sampal mo sa hotel? Iyon ay ang malaman na ang sarili kong ina ay mas piniling pumatay ng dangal ng anak para lang sa isang pirasong alahas. Tumingin si Wednesday kay Lola Lolita. Lola Lolita, siguro naman ay marami kayong maikukwento sa susunod ninyong pagtitipon. Ikwento nyo kung paano nagkunwari ang mga De La Cruz na mayaman habang ang mga utang nila ay abot na hanggang langit. Ikwento nyo kung paano nila ako ginawang pain para sa kanilang mga kasalanan. Ang mukha ni Imelda ay naging kasing pula ng suot ni Wednesday sa matinding kahihiyan-hiya. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay puno na ng panghuhusga sa halip na paghanga. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Alejandro, kasunod ang isang lalaking nakasuot ng barong at may hawak na opisyal na dokumento. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga hakbang ng tadhana. Attorney Alejandro, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot.
Humarap si Alejandro sa kanila, ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bato. Ginoong Mateo at Madam Imelda, narito kami para iserve ang writ of execution at notice of eviction. Ang bahay na ito, ang lahat ng kagamitan sa loob nito, pati na ang mga sasakyang nakaparada sa labas, ay opisyal na nang nakasamsam para pambayad sa inyong mga utang sa mga bangko at creditors na ngayon ay binili na lahat ng aking kliyente. Sino ang kliyente mo, ang nauutal na tanong ni Imelda. Dahan-dahang tumayo si Wednesday. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa kanyang ina nang may isang malamig na ngiti. Ako, Mom. Ako na tinawag ninyong magnanakaw. Ako na itinapon ninyo sa basurahan. Ngayon ako na ang may-ari ng bawat pako sa pader na ito. Hindi ito maaari. Bahay ko ito, ang hiyaw ni Imelda. Sinubukan niyang hawakan ang mga kagamitan sa lamesa. Ngunit mabilis siyang inalalayan ng mga tauhan ng sheriff. You have 1 hour to pack your bags, madam, ang malamig na sabi ni Alejandro. Ang tanging madadala niyo lang ay ang inyong mga personal na damit. Ang mga alahas at designer bags na binili gamit ang nakaw na pera ay mananatili rito. Sa gitna ng kaguluhan, habang humahagulgol si Imelda at nakatulala si Mateo, lumakad si Wednesday patungo sa balkonahe. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Nararamdaman niya ang pagpasa ng lahat ng sakit sa loob ng maraming taon na unti-unting nawawala. Ang bawat luha na pumatak sa akin sa loob ng bahay na ito, Mom, Dad, ngayon ay natuyo na ang bulong ni Wednesday sa kanyang sarili. Ang huling hapunan na ito ay hindi para sa inyo. Para ito sa Wednesday na pinatay nyo, ngunit ngayon ay muling nabuhay. Sa loob ng silid, ang tunog ng mga gamit na sinisilyuhan at ang sigaw ng kawalan ng pag-asa ni Imelda ay naging musika sa pandinig ng mga taong naghahanap ng katarungan. Ang kahihiyang-hiya bumabalot sa pamilya de la Cruz ay tila isang sumpa na hindi na kailanman mabubura. Walang mas masakit sa isang taong ang buong buhay ay itinayo sa semento ng pagpapanggap, kundi ang makitang gumuho ito sa harap ng maraming mata. Ang bawat hakbang ni Imelda pababa ng grand staircase ng mansyon ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Hawak niya ang isang maliit na maleta, ang tanging natira sa kanyang karangyaan. Sinubukan niyang itago ang isang mamahaling kwintas na brilyante sa loob ng kanyang damit, ngunit bago pa man siya makalampas sa huling baitang, isang malamig na tinig ang nagpatigil sa kanya. Ang kwintas na iyan ay binili gamit ang pondo ng kumpanya noong nakaraang taon, Mom. Hindi iyan kasama sa personal effects mo, ang sabi ni Wednesday habang nakasandal sa pader, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang ina. Pati ba naman ito, Wednesday? Wala ka na bang puso? Ang hiyaw ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ina mo pa rin ako. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Ipinagbayad ko na ang utang na iyon sa bawat sampal at bawat patak ng luhang idinulot niyo, ang sagot ni Wednesday. Lumapit siya at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. The necklace, Mom. Ngayon din, sa ilalim ng mapanuring tingin ng sheriff at ng mga tauhan ni Alejandro, napilitang ilabas ni Imelda ang kwintas. At padabog na ibinigay ito kay Wednesday. Ang tunog ng pagtama ng mga brilyante sa palad ni Wednesday ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng paghahari ni Imelda. Sa kabilang bahagi ng sala, si Mateo ay nakaupo sa isang silya nakatulala sa bakanting pader. Ang lalaking dati ay haligi ng tahanan ngayon ay tila isang guho na lamang. Nang makita niya si Wednesday, dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa paanan ng anak. Wednesday, anak. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Huwag mo kaming itapon sa lansangan. Kahit sa maliit na kwarto lang sa likod, payagan mo kaming manatili. Ang pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang mga luha, ay pumatak sa sapatos ni Wednesday. Nararamdaman ni Wednesday ang pagkirot ng kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa awa, kundi dahil sa pagkadismaya. Ito ang lalaking itinuring niyang bayani, ang lalaking handang isakripisyo siya para sa sugal. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ng ama. Ang silid sa likod ay para sa mga taong tapat na nagtatrabaho, Dad. Hindi para sa mga taong nagnakaw ng sariling dangal. Ang boses ni Wednesday ay kasing lamig ng yelo. Ang labas ng pinto ay bukas para sa inyo. Huwag na kayong lilingon. Kasabay ng marahang pagbukas ng malaking pinto ng mansyon, pumasok si Cassandra. Ang kanyang ayos ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay namamaga sa kaiyak.
Nang makita niya ang kanyang mga magulang na may bitbit na maleta, doon lamang tumama sa kanya ang katotohanan. "Wednesday, please, I have nowhere to go." "Richard, kicked me out," ang sigaw ni Cassandra habang sinusubukang hawakan ang braso ni Wednesday. Mabilis na iniwas ni Wednesday ang kanyang braso. Tumingin siya sa kamay ni Cassandra at nakita ang isang pamilyar na bagay, ang pilak na singsing ng kanilang lola na matagal nang nawawala. Hindi nagdalawang isip si Wednesday, hinawakan niya ang kamay ni Cassandra at dahan-dahang hinugot ang singsing mula sa daliri nito. "Ito lang ang bagay na totoo sa pamilyang ito, Cassandra. At hindi mo ito karapat-dapat na isuot," sabi ni Wednesday habang tinititigan ang singsing. Ito ang kanyang golden moment, ang mabawi ang kaisa-isang alaala ng tunay na pagmamahal sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Lumabas na kayo, ang huling utos ni Wednesday. Habang naglalakad ang pamilya de la Cruz, palabas ng mansyon, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang malungkot na martsa. Sa labas naghihintay ang mga kapitbahay kabilang si Lola Lolita na may mga matang puno ng panghuhusga at bulong-bulungan. Ang hiya na pilit nilang itinago sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naging pampubliko. Nang sumara ang dambuhalang pinto na iwan si Wednesday sa gitna ng malawak at bakanting sala, ang katahimikan ay tila isang mabigat na yakap. Lumapit si Alejandro sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga ngunit may bahid din ng lungkot. "Tapos na, Wednesday. Nakuha mo na ang lahat ng kinuha nila sa'yo," bulong ni Alejandro. "Bakit parang hindi pa rin buo ang pakiramdam ko, Alejandro?" tanong ni Wednesday habang nakatingin sa singsing ng kanyang lola. Inabot ni Alejandro ang kamay ni Wednesday at mahigpit itong pinisil. Dahil ang pagbawi sa ari-arian ay simula pa lamang. Ang tunay na pagbawi ay ang paghilom ng iyong puso. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang cellphone ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, naging seryoso at madilim. Tumingin siya kay Wednesday, ang kanyang mga mata ay tila nagpapaalam. "Kailangan kong umalis, Wednesday. May kailangan akong tapusin sa Binondo. Ang mga taong pinagkakautangan ng tatay mo, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kabayaran. At dahil kinuha mo ang mansyon, ikaw ang susunod nilang target." "Sasama ako," sabi ni Wednesday, ang kanyang determinasyon ay muling nagliyab. Hindi sagot ni Alejandro, "Manatili ka rito. Ito ang iyong kuta. Haharapin ko sila bilang kapatid mo, hindi bilang abogado mo." Bago pa man makapagsalita si Wednesday, mabilis na tumalikod si Alejandro at lumabas ng pinto. Ang tunog ng pagharurot ng kanyang sasakyan ay unti-unting humina. Iniwan si Wednesday na mag-isa sa gitna ng kanyang bagong kaharian, habang ang panganib ay muling nagbabadyang kumatok sa kanyang pintuan. Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa apat na sulok ng isang mansion, kundi sa pagpunit ng mga papel na nagtatali sa iyo sa mga taong pilit kang winawasak. Nakatayo si Wednesday sa tapat ng dambuhalang salamin sa loob ng silid hukuman ng Regional Trial Court sa Maynila. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting terno malinis at walang bahid, tila sumisimbolo sa bagong pahina na nais niyang isulat. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, ang kanyang puso ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Wala si Alejandro sa kanyang tabi. Lumipas ang gabi nang walang balita mula sa Binondo. Ang tanging naiwan sa kanya ay isang mensaheng ipinadala nito bago mawalan ng signal. "Tapusin mo ang laban mo sa korte, Wednesday. Ako ang tatapos ng laban natin sa lansangan." Tinatawagan ang kasong Wednesday de la Cruz laban sa Mateo at Imelda de la Cruz para sa petition for legal severance and declaration of non-obligation. Ang malakas na boses ng court clerk ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid. Ang amoy ng lumang kahoy at tinta ay nanunuot sa ilalim ng ilong ni Wednesday, habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa witness stand. Sa kabilang panig nakaupo ang kanyang mga magulang. Si Imelda ay nakasuot ng itim pilit na nagmumukhang kawawa, habang si Mateo ay nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. "Maaari mo bang ipaliwanag sa hukumang ito, Miss de la Cruz, kung bakit mo nais putulin ang anumang legal at moral na obligasyon sa iyong mga magulang?" Ang tanong ng hukom, isang matandang babae na may matatalas na mata. Huminga ng malalim si Wednesday. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata
ay tila isang pelikulang mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang mga gabing nagtatrabaho siya hanggang madaling araw para lang may maipambayad sa utang ng ama. Ang bawat sampal ni Imelda na tinanggap niya nang walang kibo. Ang bawat pagkakataon na itinapon siya sa dulo ng lamesa dahil hindi siya ang paborito. Your Honor, ang simula ni Wednesday. Ang kanyang boses ay malinaw ngunit may dalang pait. Sa kulturang Pilipino, ang pamilya ay itinuturing na banal. Sinasabi nila na ang utang na loob sa magulang ay hindi nababayaran. Pero paano kung ang mga magulang mo mismo ang nagnanakaw ng iyong buhay? Paano kung ang mga taong dapat nagpoprotekta sa iyo ang siyang naglalagay ng lason sa iyong baso? Tumayo si Imelda, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy. Pagsisinungaling iyan, Your Honor, anak ko siya. Ako ang nagluwal sa kanya. Paanong ang isang batas ay papayagan ang isang anak na talikuran ang kanyang obligasyon sa amin? Ngayong matatanda na kami. Obligation ang tanong ni Wednesday habang nakatingin ng diretso sa kanyang ina. Ang obligasyon ay para sa mga taong nagbigay ng pagmamahal. Binigyan niyo ako ng pangalan pero kinuha niyo ang aking dangal. Ipinagpalit niyo ako sa pera sa sugal at sa sarili ninyong kasakiman. Hindi ako naghahanap ng pot, Your Honor. Naghahanap ako ng kapayapaan. Gusto ko nang huminga ng hindi nararamdaman ang bigat ng kanilang mga kasalanan sa aking mga balikat. Iniharap ni Wednesday ang mga ebidensya ng fraud, ang mga peking medical report na ginawa ni Mateo at ang mga dokumento ng pang-abuso na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging siksik, tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang pumutok. Isang anak na nagsumikap para sa pamilya, ngunit ginawang pain sa mga ilegal na gawain, ang bulong ng hukom habang binabasa ang mga papeles. Nang matapos ang pagdinig, lumapit ang hukom para sa kanyang huling desisyon. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel sa lamesa ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Wednesday. Ang petisyon ay pinagbibigyan. Mula sa araw na ito, ang bawat legal na ugnayan ni Wednesday de la Cruz sa kanyang mga magulang ay pinuputol na. Wala siyang obligasyong pinansyal o moral na kailangang tuparin. Ang kanyang buhay ay kanya na. Isang malakas na hikbi ang lumabas sa lalamunan ni Wednesday. Hindi ito hikbi ng sakit kundi ng isang kaluluwang sa wakas ay nakalaya mula sa rehas na gawa sa dugo. Tinalikuran niya ang kanyang mga magulang na nooy pilit pang humahabol, pilit na kumakapit sa laylayan ng kanyang damit habang isinusumpa ang kanyang pangalan. Wednesday, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Mamamatay kang mag-isa, ang hiyaw ni Imelda habang hinihila siya palabas ng mga security guard. Lumabas si Wednesday, nang korte ang liwanag ng araw sa labas ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay panandalian lamang. Sa tapat ng hagdanan ng korte nakatayo ang isang lalaking kilala niya, isa sa mga tauhan ni Alejandro. Ang mukha nito ay balot ng takot at may hawak siyang isang sobrang may bahid ng tuyong dugo. Miss Wednesday, si Attorney Alejandro po, ang nauutal na sabi ng lalaki. Nanginginig na kinuha ni Wednesday ang sobre. Sa loob nito ay may isang maikling sulat na isinulat sa isang pirasong papel na gulanit. Ang paghihiganti ay tapos na, oras na para sa pagpapatawad sa sarili. Huwag mo akong hanapin. Maging masaya ka para sa atin. Nabitawan ni Wednesday ang sulat. Ang hanging umiihip sa paligid niya ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang kalayaan ay nakuha na niya, ngunit ang kaisa-isang taong nagturo sa kanya kung paano lumaban ay tila tuluyan nang naglaho sa dilim ng binondo. Ang katahimikan ng tagumpay ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng labanan. 6 na buwan na ang lumipas mula nang huling marinig ni Wednesday ang malakas na bagsak ng gavel sa loob ng korte. Sa ngayon nakatayo siya sa malawak na balkonahe ng kanyang bagong tahanan sa Bonifacio Global City. Mula rito ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga hiyas na nakakalat sa isang itim na pelus, nagniningning ngunit walang buhay. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Mayroon na siyang lahat. Isang matatag na investment firm, ang mansyon na ginawa niyang isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at ang kalayaang matagal niyang ipinaglaban. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay hindi ang kanyang tagumpay,
kundi ang madilim at puno ng dugong sobre na iniwan ni Alejandro. Hiha, lumalamig na ang pagkain. Halika na sa loob, ang malumanay na tawag ni Lola Remedios. Si Lola Remedios ang vuja na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, ang tanging katuwang ni Wednesday sa pagbuo ng kanyang bagong buhay. Sa bawat haplos ng matanda sa kanyang balikat, nararamdaman ni Wednesday ang isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Imelda. Lola, sa tingin niyo po ba? Nasaan siya, tanong ni Wednesday habang nakatingin sa malayo. Huminga ng malalim si Lola Remedios. Ang taong naghahanap ng kapatawaran sa sarili ay madalas na nagtatago sa mga lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Pero ang puso, Wednesday, ay may sariling radar. Malalaman mo kung nasaan siya kapag handa na ang tadhana. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pakete ang dumating sa opisina ni Wednesday. Walang pangalan yung sender, tanging isang maliit na tuyong bulaklak ng sampagita at isang lumang mapa ng isang maliit na bayan sa Batangas. Sa likod ng mapa may nakasulat na isang pamilyar na numero ng lot, ang lugar kung saan nakatayo ang lumang bahay bakasyunan ng pamilya ni Elena. Hindi nagdalawang isip si Wednesday. Iniwan niya ang lahat ng kanyang trabaho at nagmaneho patungo sa timog. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa aspalto ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali. Ang mga matatayog na gusali ng syudad ay unti-unting napalitan ng mga luntiang puno at ang amoy ng dagat. Nakarating siya sa isang payak na komunidad sa baybayin. Doon sa tapat ng isang maliit na parokya, nakita niya ang isang lalaki. Hindi na ito ang disut na abogadong si Alejandro. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng galos na naghihilom na habang tumutulong siya sa pag-aayos ng bubong ng isang paaralan. Nanigas si Wednesday sa kanyang kinatatayuan. Ang tunog ng pagpukpok ng martilyo sa kahoy ay tila musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang sandali, ang 6 na buwan ng pangungulila ay tila naglaho. Bakit ka nandito, Wednesday? Ang tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay paos at puno ng gulat. Lumapit si Wednesday, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa buhanginan. Sabi mo, huwag kitang hanapin. Sabi mo, maging masaya ako. Pero paano ako magiging masaya kung ang kaisa-isang taong nakakakilala sa tunay na ako ay nagtatago rito? Marumi ang mga kamay ko, Wednesday, sabi ni Alejandro habang ipinapakita ang kanyang mga palad na puno ng alikabok at langis. Ang paghihiganti ko, ang mga ginawa ko sa Binondo para protektahan ka, hindi iyon madaling burahin. Wala akong pakialam sa dumi ng nakaraan. Alejandro, ang sagot ni Wednesday. Inabot niya ang mga kamay ng lalaki at mahigpit itong hinawakan, hindi alintana ang dumi. Ang kailangan ko ay ang taong tumayo sa ulan para sa akin. Ang kailangan ko ay ang kapatid, ang kaibigan, at ang lalaking nagturo sa akin na hindi lahat ng pamilya ay sumusumpa. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila, tanging ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ang naririnig. Dahan-dahang iniyuko ni Alejandro ang kanyang ulo sa balikat ni Wednesday. Nararamdaman ni Wednesday ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, ang matatag na si Alejandro ay umiiyak, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa ginhawa. Akala ko, wala na akong babalikan, bulong ni Alejandro. Nandito ako. Ako ang tahanan mo ngayon, sagot ni Wednesday, habang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Ito ang kanyang golden moment. Hindi sa loob ng isang mansyon, hindi sa harap ng mga kamera, kundi sa isang tahimik na dalampasigan, kasama ang taong kapwa niya sugatan. Ang proseso ng paghilom-healing ay nagsisimula na dahan-dahan ngunit totoo. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, isang itim na sedan ang nakaparada sa di kalayuan. Bumukas ang bintana nito at isang pamilyar na pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila. Isang tingin na puno ng hindi pa tapos na galit. Si Cassandra, kahit na nawala na ang lahat sa kanya, ang inggit sa kanyang puso ay tila isang apoy na ayaw mamatay. Hawak niya ang isang maliit na bote at ang kanyang mga labi ay nakakuyom sa isang mapanganib na ngiti. Demonyo ka, Wednesday. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Ang buhay ko, ang asawa ko, ang dangal ko. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Ang tinig ni Cassandra ay hindi na ang malambing at pabiktima na boses na nakasanayan ng lahat. Ito ay isang matinis na hiyaw ng isang taong tuluyan
nang nilamon ng sariling apoy. Bumaba siya mula sa sasakyan, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay marumi at luma na isang anino ng dating reyna ng alta sosyedad. Hawak niya ang isang maliit na bote ng asido, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding pagnanais na sirain ang kaisa-isang bagay na natitira kay Wednesday, ang kanyang kagandahan at ang kanyang bagong simula. Mabilis na humarang si Alejandro sa harap ni Wednesday. Ang kanyang katawan ay tila isang matibay na kalasag, handang tanggapin ang anumang sakit para lamang hindi madapuan ang dalagang nasa likuran niya. "Huwag kang lalapit, Cassandra. Itapon mo ang boteng yan." Ang sigaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na dalampasigan. Ngunit hinawakan ni Wednesday ang balikat ni Alejandro. Dahan-dahan siyang humakbang palabas mula sa proteksyon ng lalaki. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, tanging isang malalim at nakatutunaw na awa. "Hayaan mo siya." Alejandro, ang malumanay na sabi ni Wednesday. Tinitigan niya ang kanyang kapatid ng matagal. "Sige, Cassandra, itapon mo, sirain mo ang mukha ko. Pero sa tingin mo ba kapag nabulag mo ako, mababalik niyan ang pagmamahal ni Richard? Sa tingin mo ba kapag naging pangit ako, yayaman kayong muli ni Mom?" Napatigil si Cassandra. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw, ang asido sa loob ng bote ay tila sumasabay sa kanyang naguguluhang isip. "Look at yourself, Cassandra," patuloy ni Wednesday. Bawat salita ay tila isang salamin na inihaharap sa kapatid. "Ang kaaway mo ay hindi ako. Ang kaaway mo ay ang sarili mong inggit. Ibinigay ko sa inyo ang lahat noong una, pero hindi kayo nakontento. Ngayon pati ang sarili mong kaluluwa ay isinusugal mo para sa isang galit na wala namang patutunguhan." "Patahimikin mo ako," ang hiyaw ni Cassandra. Itinaas niya ang bote, ngunit bago pa man niya ito maihagis ang kanyang mga tuhod, ay nanghina. Napaluhod siya, sa buhangina ng bote ay nalaglag, at ang likido ay dahan-dahang dinaloy sa lupa, naglalabas ng isang mahinang usok habang kinakain ang tuyong dahon. Humagulgol si Cassandra, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng kanyang paghikbi. Ang lahat ng puot na itinago niya ay biglang naging isang lawa ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Wednesday at lumuhod sa tapat ng kanyang kapatid. Hindi niya ito niyakap, ngunit hinawakan niya ang nanginginig na kamay nito. "Ang huling kinuha ko sa iyo, Cassandra, ay ang kapangyarihang saktan ako," ang bulong ni Wednesday. "Ngayong wala ka nang magagawa, doon mo lang mapagtatanto na ang kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap na talo ka na." Kasabay ng tunog ng paparating na sasakyan ng mga awtoridad na tinawagan ni Alejandro, bago pa man bumaba si Cassandra, ay ang pagdating ng huling kabanata ng kanilang labanan. Dahan-dahang itinayo ng mga pulis si Cassandra. Wala na itong laban. Ang kanyang mga mata ay blangko, tila isang kandilang tuluyan nang naubos ang mitsa. "Kamusta sila, Mom?" ang huling tanong ni Wednesday bago isakay si Cassandra sa patrol car. Tumingin si Cassandra sa kanya, ang kanyang labi ay nanginginig. Si Dad, nasa ospital pa rin, hindi na makapagsalita. Si Mom, naglalako na lang siya ng mga peking alahas sa kalsada. Wednesday. Baliw na siya. Palagi niyang tinatawag ang pangalan mo, hinihingi ang kwintas na kinuha mo. Naramdaman ni Wednesday ang isang matinding kirot, ngunit kasunod nito ay ang isang malamig na kapayapaan. Ang karma ay hindi palaging dumarating sa paraang madugo, kung minsan ito ay dumarating sa paraan ng isang buhay na walang saysay. Humarap si Wednesday kay Alejandro. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang awit ng pagdiriwang. "Hindi na ako ang Wednesday na sinira niyo," ang bulong ni Wednesday habang nakatingin sa malayo. "Ako na ang Wednesday na binuo ng sarili kong lakas." Inakay siya ni Alejandro patungo sa pampang. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtatago. Hindi na sila tumatakbo. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay tila isang pag-ukit ng bagong kasaysayan. "Handa ka na bang bumalik, Wednesday?" tanong ni Alejandro, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng dalaga. "Hindi na tayo babalik, Alejandro," ang sagot ni Wednesday habang nakangiti. "Magsisimula tayo. Mula rito patungo sa isang buhay na tayo na ang sumusulat ng bawat salita." Sa ilalim ng nagniningning ng mga bituin, ang dalawang kaluluwang dati ay pinag-isa ng hapis ay tuluyan nang natagpuan ang kanilang dalampasigan.
Ang bagyo ay tapos na at ang umaga ay puno ng pag-asa. Sa harap ng malawak na salamin ng kanyang opisina sa Bonifacio Global City, tinitigan ni Wednesday ang kanyang sarili. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang sugatang anak na nagtatago sa kusina ng Manila Hotel. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot, tanging ang ningning ng isang pusong nahanap na ang sariling tahanan. Isinuot niya ang pilak na singsing ng kanyang lola, ang kaisa-isang hiyas na may tunay na halaga sa kanyang buhay. Ang hapon ay dahan-dahang nagpapaalam, nag-iiwan ng kulay ginto at rosas sa kalangitan ng Maynila. Sa ibaba, ang ingay ng mga sasakyan ay tila isang malayo at malabong alaala. Bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro, bit-bit ang 2 tasa ng kape. Ang kanyang ngiti ay payapa, ang mga galos sa kanyang mukha mula sa nakaraan ay naging mga marka na lamang ng kanyang katapangan. "You look peaceful today," Wednesday ang puna ni Alejandro habang inilalapag ang kape sa lamesa. "I am Alejandro." For the first time, nakakahinga na ako nang hindi iniisip kung anong kasalanan ang kailangan kong bayaran. Para sa ibang tao, ang sagot ni Wednesday habang tinatanggap ang tasa. Ang init ng kape ay gumagapang sa kanyang mga daliri, tila isang yakap ng kasalukuyan. "Nabalitaan mo ba?" tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay naging seryoso. "Si Madam Imelda, nakita siya sa Quiapo kahapon. Naglalako ng mga plastic na kwintas, sinasabi niya sa mga tao na galing daw iyon sa sarili niyang koleksyon. Hindi na siya kinikilala ng mga dati niyang kaibigan." Tumitig si Wednesday sa malayo. Ang pait na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang tahimik na pagtanggap. Iyon ang pinakamabigat na parusa para sa kanya, Alejandro. Ang mabuhay sa mundong wala nang pumapalakpak sa kanya. Ang mawalan ng audience sa kanyang mga kasinungalingan. At si Mateo, ang huling tanong ni Alejandro, "Pinapadalhan ko pa rin siya ng pambayad sa ospital, pero hindi ako pupunta roon." Ang matigas, ngunit mahinahong sagot ni Wednesday. "Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating bumalik sa mga taong sumira sa atin. Pinatawad ko na sila dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit ko sa kanila. Pero ang pagitan namin yon ay mananatiling isang karagatan na hindi na kailanman matatawid." Narito ang sagot sa bawat tanong na nagpahirap sa kanyang gabi. Ang kapatawaran ay hindi para sa nagkasala kundi para sa biktima upang muling makalakad ng tuwid. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng unos. At ang pinakamahalagang aral, ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagmumula sa dugo. Ito ay binubuo ng mga taong hindi ka bibitawan kapag ang buong mundo ay nakaturo na sa iyo. Lumapit si Alejandro sa kanya at dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. "So what's next for Wednesday de la Cruz?" Tumingin si Wednesday sa kanya nang may matamis na ngiti. "Magsisimula na akong mabuhay para sa sarili ko. Walang utang na loob, walang kahihiyan, tanging ako at ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin." Hinalikan ni Alejandro ang kanyang noo, isang selyo ng kanilang walang hanggang alyansa. Sabay silang tumingin sa labas ng bintana habang ang mga bituin ay isa-isang nagniningning sa dilim. Ang gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam nilang bukas ang araw ay muling sisikat para sa kanila. Ang bawat kwento ay may tuldok, ngunit ang tuldok na ito ay simula lamang ng isang bagong pangungusap sa buhay ni Wednesday. Ang dangal na pilit kinuha sa kanya ay muli niyang nabawi, hindi sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa iba, kundi sa pamamagitan ng pagbuo sa sarili. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, ang Wednesday de la Cruz na biktima ay tuluyan ng pumanaw. At ang Wednesday de la Cruz na malaya ay handa na sa kanyang bagong simula.